Mister, iniwan ng kanyang misis. Ang higanti ni Mister, ginakasa raw niya ang sariling anak. Matapos magtago, natiktikan ng mga otoridad ang suspect. Ayon, single dad and ready to mingle na raw online. Kwento ng inang itatago namin sa pangalang Tessie. May 3 taon na mula nang mag-alsabalutan siya at umuwi sa Leyte kasama ang mga anak. Hindi na raw kasi niya matiis ang hirap na pinagdaraanan sa kamay ng asawang si alias Ronnie. Nung pumupunta na po siya sa mga inuman, parang nagbago na po siya. Nagiinom, nagtatamad sa pagtrabaho. January 2023, nagtungo raw si Ronnie sa Leyte para makipag-ayos sa dating asawa, pero si Tessie naka-move on na. Ayaw ko na po talaga mapapagpalikan po sa kanya. Dahil nga po sa tamad po siya magtrabaho, dahil po sinasaktan niya po ako. Dahil dito, isinaman ni Ronnie pa Maynila ang kanilang 3 anak. Kabilang na rito ang panganay na itinago namin sa pangalang Maricar, 13 taong gulang. Sabi niya makapag-aral daw sa Maynila. Pero pagdating sa Maynila, ayon sa kanyang bayaw, sa halip na alagaan, pinabayaan lang daw ni Ronnie ang mga anak. Kasi siya mag-aalaga. Hindi naman niya masustentuhan yung mga anak niya. Tapos pagpunta dito ng Maynila, parang kinibali-wala na lang yung mga anak niya. Iniiwanan niya dyan sa gawaan, ako pa rin ang nagpapakain sa mga anak niya. Kwento pa ni Marvin, shot puno ang trip ni Ronnie araw-araw. Mag-iinom hapon, magsusugal, nag-o-online yun. Tapos hindi pa nga yung mga anak nakakakain, anong oras na doon makakakain na, kahit almusal, wala. Babayaan niya na lang. Pero bukod sa bisyong alak, may iba pang balak si Ronnie. Madaling araw ng May 9, 2023, humahangos na nagsumbong kay Marvin ang pamangkin niyang si Maricar. Tumakbo sa akin dito si madaling araw, mga alas 4 yun. Nagsumbong sa akin na ginanyan siya ng papa niya, tinakpan yung bibig para walang makarinig. Kwento ni Maricar sa kanyang tito Marvin, pinagsamantalahan daw siya ng sariling ama. Napakasakit sa akin yun. Umiyak ako nang umiyak noon. Sabi ko, sana yung tao na yung mahuli yun. Ba't niya yung ginawa sa anak niya, sarili niyang anak? Tumawag po yung kapatid ko po. Doon ko nalaman na ginihasa po. Mahirap po kasi wala ako dun sa tabi niya. Hindi ko po siya may comfort man lang yung nararamdaman niya. Alam kong masakit para sa kanya dahil hindi po karapat-dapat yung nangyari sa kanya. Ang batang si Maricar, agad dinala ng kanyang tiyo sa City Social Welfare Office ng Pasig City. Pero matapos ang krimen, tumakas si Ronnie at hindi na muling nagpakita. Ang sinampang kaso sa kanya is under Article 266-A of the Revised Penal Code. In relation ito sa Republic Act 7610. Ito nga yung child abuse. June 2023, ibinaba ang warrant of arrest laban kay Ronnie sa kasong panggagahasa. Hinanap ng Eastern Police District, DSOU ang kinaroroonan niya. Doon natin nakita na active pa yung nickname niya na ginagamit niya sa Facebook, social media. At si Ronnie, single na raw at ready to mingle. May ginamit tayo rito lady asset hanggang sa nagbi-video calling silang dalawa, kapalagayan ng loob. Kaya naman isang date ang ikinasa at ipinain ng Eastern Police District DSOU para malambat ang mailap na suspect. June 2023, buwaba ang warrant of arrest para sa kasong panggagahasa ni alias Ronnie sa kanyang sariling anak na si Maricar, 13 taong gulang. Sa impormasyon na nakuha ng Eastern Police District, DSOU, single and available na raw uli si Ronnie ayon sa kanyang status sa social media. Kaya naman isang date ang ipinain ng EPD-DSOU para malambat si Ronnie. Mag-heart react naman kaya ang suspect? Yung mga naka-4 wheels pwedeng mag-park dito. Sa isang fast food chain sa Quezon City ang meet-up ni Ronnie at ng kanyang kunwaring kadate. Ang hindi alam ni Ronnie, nakapwesto na sa paligid ng mga operatiba. Yun na din po yung damit niya. Matapos ang mahigit 1 oras, isang lalaki ang lumapit sa lady asset. Positive na siya na nga ang target na si Ronnie. Hindi na nagpatumpik-tumpik pa ang EPD-DSOU. Huli ang amang suspect sa panggagahasa. Ito ka namin sa rape, ha? Karapatan ka ba uwi, ha? At karapatan malaman ang iyong mga karapatan, kaya namin sa dito matapit, ha? Karapatan manahimik. Nang
Sa kapanayam ng resibo, ang suspect hindi niya itinanggi ang nagawang krimen. Ma'am, guilty po ako dyan, ma'am, kasi susurrender talaga ako. Paliwanag niya, Hindi ko talaga, lasing na lasing talaga ako. Sinabi ko naman sa'yo, anak, bago ka umalis, nag-sorry ako sa'yo. Sorry talaga, anak, sorry. ayon pa kay Ronnie, naglasing siya dahil sa labis na sama ng loob sa kanyang misis. Ang asawa ko kasi nagsimula nito kasi ang asawa ko nagsumama sa ibang lalaki. 3 beses niya akong ginawa sa akin yan. Nang magkakaharap sa video call ang mag-asawa, sinisipan ni Ronnie si Tessie sa nangyari sa kanilang pamilya. Ano? Malipay ka na? Ali na ako. Oh. Puro akong sala, di ba? Kaya na akong lagyap sala. Puro akong tanan. Ikang paglurungan mo ako lagyap at may sala. Ano, masaya ka na? Masaya ka na. Magsaya na kayo ng kabit mo. Magsaya na kayong dalawa. Nandito na ako sa loob ng kulungan. Hindi na ako makakalabas pa. Ito ang dahilan, ha? Ang dahilan, ang pinagsimulan nito. Saan? Saan nagsimula? Alam mo yan, hindi ako nagiinom. Bumalik ako sa bisyo ko nang dahil sa'yo, pa. Nang dahil sa inyo, 3 beses kitang pinatawad. Hayop ka. Itong naging bunga. Noon hindi ako umiinom. Hindi naman po ako dapat sisihin dahil siya po yung may gawa nun eh. Kung sinisisi man niya ako dahil sa naghiwalay kami. Tapos sabi niya na nagawa niya daw yun dahil sa wala daw ako. Kaya yan niya ginawa yung panggagahasa po sa anak ko. Kasalukuyang nakapiit sa Pasig City Police Station ang suspect na si alias Ronnie. Samantala, nananatili naman sa pangalaga ng City Social Welfare Office ng Luzon ang menor de edad na si Maricar. Nangingi ng sorry, hindi niya yung papa niya. Sabi niya, pa, ba't ginawa mo yun sa akin? Sa pagkakahuli ni Ronnie, hiling ng pamilya ang tuluyang paghilom ng bawat isa, lalo na ang naranasan ng batang si Maricar. Napatulungan ko kita hanggang sa ma-resolve yung kaso, hanggang sa matapos yung problema natin. Hindi kita bibigyan, pangako ko yung spell.